Yan pala yung naka-record na. Thank you, Ma'am She. Ang ganda ng aming jacket. Oh, pareho kami. Gagamitin namin ngayon. Mag-rides kami. Good morning, everyone. Inaya ko si Ben na mag-rides. Sabi ko, punta tayo dun sa lote natin sa Doña Alicia at sa Parang. Kasi sa loob ng panahon na si Ben ay dumating, ay hindi pa namin napapasyalan. Ipag sa tamad talaga namin pumunta. Ay, eto na nga, sabi ko tayo pumunta kahit kasi makulimlim tapos medyo umuulan. Kaya sabi ko, ilalabas ko yung binigay ni Ma'am She na jacket. Maikwento ko lang naman, sa aming mag-asawa kasi, ako yung pinakamalakas ang loob sa lahat ng bagay, lalo sa mga hulugan na. Kaya siguro nakaikaroon kami ng mga nabibiling lote dahil mahilig kasi akong magtanong-tanong kahit wala kaming pera nung panahong una. Bibigyan ko lang naman kayo ng kaunting inspirasyon at kwento. Paano namin na-acquire yung mga property. 1991, nag-Saudi si Ben. Barge ang sinakyan niya, oiler siya doon. 6 years sa Saudi at sa loob ng 6 years na yon ay naka-acquire kami ng property na tulad ng tricycle na hinulugan namin for 5 years para may service sa mga bata at the same time ay pangkabuhayan dahil pinadala namin sa driver. So, 120 pesos ang boundary. Kasabay ng tricycle namin. Pag nasa barko si Ben, nagtitinda ako ng mga pahulugan na house to house ko yan. And then pagka shout out sa mga naging boss ko noon, si Tita Chit Nonescan and Mrs. Cabaylo ng Avon. At marami pang iba. Alam nila kung gaano ako ka-determine sa pagtatrabaho. At pag bakasyon si Ben, namamasada kaming dalawa sa gabi niyan. Nadaanan na pala namin yung sa Doña Alicia, hindi ko lang naalalang videohan. And then nakakita kami ng pagkakataon na may hulugang lote dito sa Suki. Ito yung unang property namin na tinitirhan namin ngayon na doon nakatayo ang bahay namin. Kahit umiiyak na ako kasi kasabayan ng pag-aaral ng mga kapatid ni Ben, kapatid ko, at saka ng mga anak namin na elementary pa lang. Nilipat namin ang aming mga anak sa public para makaya namin, masustain namin yung mga dapat namin pagkakagastusan. So, dahil matatanda na ang magulang namin at kami parehong panganay, kami ang tumulong para sa pag-aaral nilang lahat. Habang si Ben ay nakasakay na sa malalaking barko, 1998, lumipat si Ben ng barko dito sa Anglo. Doon na nag-start na kami maglakas loob. Biglang nagkaroon din ng offer, sabay kaming magkapatid na hinulugan namin yung sa Parang. At ito yung papuntang Abaton na 220 square meter yan. Magkano lang ang mga lote ng mga time na yun? 500 pesos per square meter. So, syempre, i-grab mo yan kahit hindi mo kaya. Kasi, basta't napagkasundoan namin ni Ben, malakas ang loob ko talaga. 2005 ay nakapagpagawa kami. Nag-start kami ng bahay sa tulong ng papa ko dahil inassist niya ako kung paano mag-start ng pagpapagawa ng bahay. O, ayan, nandito na pala tayo sa Parang. Ito yung papasok papuntang Abaton. Sa tagal namin di nakapunta, nagulat kami kasi nga, ayan, sementado na. Sabi nga nung hipag ko, Mami, sementado na yung ating daanan doon. Abay, lubak-lubak po ito nung kami may napunta pa dito. Kaya ang tamad-tamad namin pumunta dahil nga nung karsada. So ngayon, ang ganda na. So dito na nga kami dahil ang likod namin diyan yung El Salvador, yung kay Mayor Doy. Namin alam kung anong aming tatayo. Basta naging parang investment na lang kasi nga ito yung pangalawang hinulugan ko. 1998 ito or 1990s ko ito sinimulan. Sa awan ng Diyos, natapos sa 2 years payment, kami magkapatid diyan ang magkasama. So, sayang din to, isang investment ngayon, mahal na ang mga lote, di ba? Ang hirap kaya kumuha ngayon ng lote. Ang dami nga nagtatanong sa akin kung ibebenta daw namin, pero syempre, hindi namin gusto yon. In case na kailanganin, nandyan lang siya. So, eto na nga, nakapasok na kami sa looban. Madali lang naman to puntahan. At saka, malinis, nakakatuwa kasi yung dati naming taga-intindi dito ay nililinis pa rin kahit sumalangit nawa ang kaluluwa ni Mang Mar. Thank you so much sa mga anak niya kasi sila yung parang naglilinis-linis diyan. Dahil lang, yan punong manggang yan, grabe mamunga yan, di lang namin talaga abutan. Napakaraming mamunga. Ngayon, sinabihan ko sila na in case na mamunga yan, kunin na lang nila at sila na yung manaway kung may gustong kumuha. Sila na at binibigyan ko na sila ng karapatan na manaway. Dahil dati, nagsabi sila sa amin na magtatanim-tanim sila. Kaso since nga ang puno ay malaki, hindi naaarawan ang lupa. So, mahirap magtanim pag walang araw. Kwentuhan kami nung aking kapitbahay kay Marvin. Shout out sa'yo. Thank you sa sa amin, pakikipagkwentuhan. Sabi ko nga sa inyo noon, napakahirap magbayad, diba? Dahil syempre, inaagaw mo yan sa mga pangangailangan mo sa araw-araw. Pero alam mo, sa pagtitiyaga,
nagagawa ng paraan. Sabi nga, God will provide. Ngayon namin nakikita yung advantage ng pagkakaroon ng mga ganitong lupa dahil anytime na gusto mong patayuan pag nagkaroon ka ng pera ay nagagawa na dahil napakahirap bumili ng lupa ngayong panahong ito. Kaya thankful kami dahil nagawa namin ito, naisip namin na pagtiyagaan, gawa ng paraan na matapos, palagyan ng titulo. Kaya sa ngayon, iniisip na lang namin kung paano naman namin ito mapapatayuan. Eto, umuwi na kami at nadalaw naman kami doon sa isang lote namin sa Bienvenido. So, doon may nakatayo na, nag-erect na kami doon ng isang paupahan namin para pinagtiyagaan namin na paggawa para din sa future. Siyempre, yun naman lagi iniisip natin pag ganitong edad na tayo, ma-secure natin yung magiging future natin pagtanda, di ba? So, yan lang naman lagi ang pangarap ng bawat mga umiidad na mga... So, andito na kami sa Sunrise at ayan na nga, nakita na namin, kalapit lang naman kami ng basketballan at dito sa right side na yan, ito yung aming bahay, ito yung aming building na natayo. Ito na yung Bienvenidos. Ito yung first time namin, blessings talaga na kami nakalakas loob na nakapagpagawa niyan at swerte naman kasi hindi naman siya nababakante. At mabait yung mga tenant ko at yung isang anak ko ay doon nakatira, doon namin siya pinatira. Eto, umuwi na kami sa amin pero napag-isipan naming dumalaw dito sa may St. Agustin dahil may nabili rin kaming lote diyan. Kaawa ng Diyos ay natapos na rin at hindi pa rin namin alam kung anong aming gagawin. Maraming bagay na pwedeng magawa pero syempre since kulang tayo sa budget, hindi ganun kabilis magpagawa dahil lang kailangan mag-ipon muna. So pumasok kami diyan at tiningnan namin dahil since nga sabi ko nga simula dumating si Ben, wala kaming napupuntahan, busy kami lagi. So, alam naman namin, dahil mababait yung mga neighbor namin sa mga kalapit lupa namin, di kami nag-aalala. So far, nung dumating kami diyan, ang galing naman kasi papagawa na yung neighbor ko. Ang ganda ng bahay niya. Pero sila ang nagpapagawa diyan. Sila ikatabi namin. And then, inikutan na rin namin yung mga lote ng aming mga anak na nabili rin sa subdivision na yan. Pinakita ko kay Ben kasi hindi niya nakikita pa yung place ng mga bata kung saan nakabili. Kaya masasabi ko sa inyo, lahat ng pangarap ay natutupad basta may kaunting pagtsatsaga, pagtitiis, kaunting sakripisyo, lahat yan ay makakamit natin. I-claim lang natin. Yun lang. Thank you for watching. Bye-bye!